morning, sir. I would like to pay respect to you as I go to discuss the assignment of hours from your subject, ethics and police community relation, as a form of requirements on the fulfillment of our final examination. Firstly, I respectfully demand asking for allowable response from you, sir, to be considerate for me for being like this, pardoning me for not having a conducive environment or being at my workplace. And also, of course, I tactically look for ways to have your satisfaction for my discussion. The formality of my discussion will be generalizing everything, not just enumerating word for word, sentence for sentence, or phrase to phrase. I am going to do is to put on the important topics. The first topic that I'm going to discuss is the Law Enforcement Code of Ethics. Firstly, as a law enforcement officer, my fundamental duty is to serve mankind. Ang ibig sabihin ng binasa ko kanina ay to serve mankind is to serve. The duty of a police officer is to serve and protect mankind. Kailangan ay trabahuin ng isang pulis ang kanyang sinumpaang tungkulin at protektahan ang isang katauhan, especially the people of the Philippines. Secondly, to safeguard lives and property, to protect the innocent against deception, the weak against oppression or intimidation, and the peaceful against violence or disorder. Ang ibig sabihin ng binasa ko ay obligado ang isang pulis, trabaho ng isang pulis na protektahan ang lahat ng tao sa mga masasama. Protektahan ang citizen ng Pilipinas sa mga violence. Protektahan ang kanilang properties, pagmamay-ari, at all the form of evil elements. The next one is to respect the constitutional rights of all men to liberty, equality, and justice. Ang ibig sabihin nito ay irespekto ng isang pulis ang constitutional rights ng isang tao. Ang pagiging malaya, liberty, freedom, equality, pagkakapantay-pantay sa ating society, sa ating community, and justice at hustisya sa isang tao. The next one is, I will keep my private life unsullied as an example to all. Ang ibig sabihin ay bilang isang police officer, kailangan ang iyong buhay ay hindi pribado. Kumbaga, kailangan ikaw ay maging isang example, isang halimbawa sa lahat ng tao na nakikita sa iyo. Kumbaga, wala kang karapatan na maging pribado ang iyong buhay, ang iyong trabaho at ang iyong pagkakakilanlan. Kasi paano ka magiging isang halimbawa sa isang tao, sa mga tao, sa community, kung ang iyong buhay ay pribado? Ang sunod naman ay maintain courageous calm in the face of danger, scorn or ridicule, and develop self-restraint. Ang ibig sabihin naman nito ay kailangan ay kalmado ka, whatever the situation is. Kailangan hindi magpanik para mag-function, kumbaga ay para mas makapag-isip tayo ng mabuti. Kasi kung tayo, for example, there is a insurgency or isang danger, panganib. Kung tayo ay magpanik, paano tayo magiging alerto? Paano tayo makakaisip ng mabisang solusyon kung tayo ay nagpapanik? Yun ang ibig sabihin ng binasa ko. The next one is, whatever I see or hear of a confidential nature or that is confided to me in my official capacity will be kept secret unless revelation is necessary in the performance of duty. As the form of simplest form, what you hear, what you see, leave it here. Kumbaga, bilang isang police officer, kailangan hindi lahat ng impormasyon ng isang organisasyon o ang organisasyon nyo ay kailangan mong
sabihin sa ibang tao. There is an exercise of confidentiality. Kumbaga, ang mga sensitibong mga detalye ay kailangan hindi dapat malaman ng isang hindi pulis o di kaya isang civilian para hindi para maging epektibo ang organisasyon. Kasi maaari itong maging maapektuhan niya ang trabaho ng organisasyon. Next naman ay I will never permit personal feelings, prejudice, animosities, or friendship to influence my decision. Ang ibig sabihin naman nito ay kahit sino pa kailangan hindi ka maapektuhan. Kumbaga, kung ang iyong pamilya ay nakagawa ng labag sa batas, kailangan mo itong huliin. Regardless of relationship, kahit mismo best friend mo pa, kung ito ay lumabag sa batas ng Pilipinas, dapat mo itong huliin. Kasi tungkulin mo isang pulis na ipatupad ang batas, kahit sino pa man, kailangan mo itong gawin for the sake of the welfare of the mankind. The next one is I will never employ unnecessary force or violence. When it comes to the apprehension of criminals, it should be in a proper form. Dapat ay nasa libro ang yung pag-response o paghuli sa isang kriminal. Hindi mo dapat gamitan ng puwersa. Hindi mo dapat gamitan ng violente. Kasi wala sa batas na kung ikaw ay dadakip ng isang kriminal, ay gagamit ka ng puwersa as long as permitted ng ating batas. Kumbaga self-defense, to be specific. Kasi kailangan natin pahalagaan ng karapatan ng isang tao, constitutional rights of the suspect. The next one is I will never accept gratuities. Ang ibig sabihin nito ay isang bilang government employee o servant of the people. Hindi mo na kailangan na humingi pa ng isang regalo para sa iyong trabaho. Hindi mo dapat humingi ng isang gantimpala o di kaya isang pasalubong regalo sa mga tao para lang sa trabaho mo. Kasi bilang isang pulis, sinumpa mong tungkulin ay ang protektahan at pagsilbihan ang taong bayan. The next one is I will constantly strive to achieve these objectives and ideals, dedicating myself before God to my chosen profession, law enforcement. Ang ibig sabihin nun naman na hindi ka mapapagod mangarap at hindi ka mapapagod magtrabaho para sa iyong objective na paglingkuran ang Pilipinas, paglingkuran ng taong bayan at gawin ang nararapat mong gawin. As a form of generalizing the discussion, as a police officer, you are bound to adhere the high morality and decency, and shall set good example to others. Ang ibig sabihin naman nito ay kapag ikaw ay isang police officer, you should have to take the responsibility as an example to the individual, following your good deeds or good doings, so that para may apply naman ito sa actual form. Bilang isang police officer, napakahirap talaga maging alagad ng batas. Ikaw ay pagmamay-ari na ng estado. Ang iyong oras, ang iyong effort, at ang iyong buhay. So, bilang isang pulis, kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay para sa bayan, ang iyong oras para sa bayan, at ang iyong pawis para sa bayan. Napakahirap talaga maging isang public servant.
Pero as long as you have the dedication, as long as it is the matter of serving the people, we shouldn't be uh, tired of everything. Kagaya ko sir, hindi naman sa nagmamayabang ako. Pero kahit isang estudyante lamang ako, I look for ways to serve my nation. I look for ways to exert my effort to the preventive measure, deterrence form of the infection. Kagaya din sa isang pulis, napakalaking responsibilidad ng isang pagiging pulis. Kasi lahat na lang ng bagay, lahat na lang ay maaaring ginagawa ng pulis. Health education, public relationship, community relation, community service, law enforcement, at iba pang uri ng tungkulin na ginagawa ng isang pulis. At muli sir, ako po ay humingi sa iyo ng kapatawaran sa pagiging ganito kasi ginagawa ko din ito para sa akin, para sa aking pamilya kasi mahirap ang buhay. Wala tayong, kumbaga, wala tayong sapat na kakayahan para anong tawag dito, para tustusan ang ating pag-aaral. Kaya kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi tayo sa ating mga magulang, kahit ang sa sarili ko lang ang aking matustusan. Muli sir, ako po ay humingi sa iyo ng kapatawaran at naging considerate ka po sa akin sa sitwasyon kong ito. Sige sir, maraming salamat po.